meron tayong isang followers na nagtanong, kinumusta tayo, kumusta daw buhay bilang isang OFW. Shout out sa iyo, sir. Ang sagot ko dyan ay ibabase ko lang sa aking experience being an OFW for almost 10 years. And kasi alam naman natin hindi lahat ng OFW ay pare-pareho ng experience. Merong mga OFW na medyo maganda yung sitwasyon nila sa pag-a-abroad at kasama din nila yung pamilya nila. Meron namang mga nag-abroad na talagang isang kahig, isang tuka pa rin. So, para sa akin, kumusta ang buhay bilang isang OFW? Minsan masaya, kadalasan lungkot. Masaya kasi may mga bagay kang talagang kaya mo nang i-provide. May mga wants and needs ka na yun, kaya mo nang kunin. Pero malungkot kasi napaka-selfish naman na isipin kung meron kang mga na-experience dito. Sabihin na lang natin, masayang experience. Pero ikaw lang, hindi mo kasama yung pamilya mo. So mas masarap pa rin ma-experience yung isang bagay kasama yung pamilya mo. Napakalungkot kasi ako, na-experience ko talaga na nakuha ko yung misis ko, kasama ko siya dito. Napakasaya talaga pag kasama mo yung pamilya mo. Nakuha ko yung misis ko dito, pagka-uwi ko galing sa trabaho, pagod na pagod ako, may mayakap ako, may makakausap ako. Ngayon, malungkot kasi nakauwi na siya. Pag-uwi ko ng bahay, pagod na pagod. Ako pang mag-aasikaso ng pagkain ko. Minsan, natutulog na lang. Walang kain. Or minsan, nagkakarots. Lalo na pag galing ng panggabi. So, kailangan may laman yung tiyan bago matulog para tuloy-tuloy yung tulog. Kaya, napakalungkot. Yun. Kaya sa mga nagpaplanong mag-abroad, dapat pag-aralan nyo ng mabuti kung masaya or malungkot ba talaga ang buhay dito sa abroad. Hindi naman masama ang pagiging isang OFW. Yun nga lang, kailangan mong magsakripisyo kung may mga pangarap kang abutin. Kasi alam naman natin, napakahirap makakuha ng magandang trabaho sa Pilipinas. Makakuha naman ng magandang trabaho, napakahirap kumuha ng magandang sweldo. Dito naman, hindi ibig sabihin na makapag-abroad ka, maging isang OFW ka, magiging maganda na yung kinabukasan mo. Depende pa rin yan sa magiging sitwasyon mo. Paswertihan pa rin. Hindi lang paswertihan, talagang pasipagan, padiskartihan pa rin pagdating dito. So, yun, in short, masaya, kadalasan, minsan masaya, kadalasan, mas marami ang lungkot. Yun yung pinakasagot ko doon sa tanong mo na kumusta ang buhay bilang isang OFW. Kasi para sa akin, if I have a choice na sa Pilipinas na lang, kasama yung pamilya, kasama yung asawa ko, tas at the same time, na ipoprovide pa rin namin yung mga pangangailangan namin araw-araw, meron kaming monthly income, mas pipiliin ko pa rin na nasa Pilipinas lang. Pagiging OFW, bilang isang abroad, yun lang yung magandang pakinggan sa tainga, yung pagiging isang abroad. Pero ang buhay dito, let's say na makikita mo na masaya, pero sa likod niyan malungkot pa rin kasi mas mabigat, mas matimbang pa rin kung kasama mo yung pamilya mo. Sa mga nag-aaral pa, mga estudyante, lalo na sa mga graduating students, college na ngayon, tsaka kung ano yung mga plano nyo na after ng graduation nyo, gusto nyo mag-abroad agad, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo,
pag-aralan yung mabuti ang magiging buhay nyo dito. So, para pagdating nyo dito, hindi kayo masyadong mangangapa. Kung may mga mapagtanungan kayo, pagtanong nyo, at least prepare kayo kung nasa sitwasyon na kayo. Kasi napakahirap na malayo sa pamilya. Kailangan mo talaga lakas at tibay ng loob. Based on my experience, meron ako isang kasama na talagang 6 months nagkukulong sa kwarto. Shout out sa iyo, Marjun. Tunay yan. Kaya hindi talaga ganun kadali. So, sir, salamat sa tanong mo. Yun lang ang sagot ko. Base lang din yan sa experience ko. Yun talaga. Hindi ko na isa-isahin yung talagang kung ano yung pinaka ko dito, experience ko na bilang isang OFW. Basta ang masasabi ko lang dyan sa tanong mo kung kumusta ang buhay bilang isang OFW, minsan masaya, kadalasan lungkot. Lungkot talaga. Napakalungkot talaga. Lalo na ngayon, naka-live out ako. Mag-isa na ako. Pag-uwi ko dito, pagod na pagod. Ako pa mag-aasikaso sa pagkain ko. Napakahirap. Kaya, salute sa lahat ng OFW.